Hello mga ka-farmlat and kamusta po kayo? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. Meron tayong productive na farm lot for sale na binebenta. At ang kagandahan dito, 3 hektarya lang po ito, pero kung humarvest po dito is nakaka-7,000 daw na buo ng nyog. So kanina medyo nagtataka ako bakit ganun karaming harvest, parang imposible. Then nung inikot ko, nakita ko po yung mga kada nyog kung mamunga po, grabe, ang daming bunga talaga. Maganda sir dito dahil unang-una madaming nakukuha. Talagang tinulada ang pinag-uusapan dito sa Kahit 3 hektarya lang ano. Ilang tao ang nag-harvest dito? Siguro nasa mga 30 katao ang nag-harvest dito. Bakit 30? Ay, ano, madami talaga eh. Madami na Tingnan harvest. mo naman sir, kung magtimbo sila ng niyog. So nga. Halos tingnan mo lang, yun na lang yung pagbasihan. Yung timbo ng niyog yung layo. Ayan, itong timbo na to. Tapos Isang tao lang ang gagawa niyan. Oh, paano? may timbon pa dito. Ayan. Parang hindi nilulukad ano, binubuo. Ayan. May mga timbon. So ganun karami yung na-harvest dito. Pero grabe naman eh. Kita nyo naman yung mga kapamlat. Ano? Grabe mamungaw. Ito pa oh. Oh. Tasik na tasik. Ayun pa oh. Oh. Tasik mga bunga. Oh, ito pa. Ito pa, maliliit pa lang pero marami oh. Ayun pa. Oh. Mga ka-farmlat, ang isa sa pinakamaganda rin sa property, nako bihira tayo makakita nito ngayon. Lalo dito sa Quezon province ng mga clean title na property at buhay ang may-ari. At yun ang kagandahan nitong property na to, bukod sa maganda at maraming harvest. Maganda yung terrain ng lupa, abot ng sasakyan. Ayan, maganda pa yung papel dahil buhay ang nakapangalan sa titulo at hindi po ito klowa. Ano po? TCT title. Ayan, napakagandang lagyan to ng kambing. Pero siguro tatalian nyo kasi may mabababa pong niyog. Baka kainin din. So, Manok Panabong Farm, maganda rin siya dahil maganda yung terrain ng lupa niya. Ayan, kita nyo naman kahit saan po kayo tumingin, kabilaan, marami pong produkto, maraming niyog. Ayan, at kung gagawa kayo ng mga kubo, ayan, meron pong mga kawayan doon. Ayan, may mga saging din po dito mga ka-farmlat. At ito yung pagitan niya. May mga paper tree na tanim. Siguro ang edad nitong paper tree na to mga 2 taon. So pag naglakihan yan, mapapakinabangan nyo pa yan. Ayan. So kung kayo mga ka-farmlat ay OFW na naghahanap po ng retirement places, tamang-tama po itong lugar kasi tahimik. At ang good thing, may income yung produkto. Nag-generate po siya ng income dahil marami pong tanim na nyog puno at marami pong na-harvest dito. Yun nga lang, sa kabila ng ganda ng papel at ganda ng property, yung presyo nito medyo maganda rin dahil ang presyo po nito ay 100 pesos per square meter. So 3 hectare to, naghahalaga po ng 3 milyon. Yung mga ka-farmlat, hindi ka na maliligaw kasi may bakod yung karatig. Ayun, pakita ko sa inyo yung karatig. Tapos doon sa bukana may bakod din, may mga nakahilirang mga tanim po na paper tree. So hindi kayo maliligaw. At ayan, kung makikita nyo mga ka-farmlat, good looking yung property. Ayan. Ayan mga ka-farmlat, ang good thing sa property na to. Itong property na tong kabila, nabili yan ng buyer. Tapos nagpalagay na siya ng bakod ng concrete post. So itong binebenta, ito napakaganda kasi solid sa produkto. Hindi ka na magbabakod ng likod kasi may bakod na. Ayan. Ayan. Ito mga ka-farmlat, maganda yung terrain ng lupa dito kasi banayad lang siya.
Bagong tabas yung property, kumbaga bagong tubo na lang to mga damo na to. At as you can see mga ka-farmlat, tingnan nyo naman sa produkto. Dami pong mamunga. Ayan o. Ayan. Kaya kanina duda ako sa pagsabi sa akin na nakaka 7,000 harvest daw po ito. Pero nung napasok ko na yung loob ng lote, possible kasi marami mamunga po ang niyog. Ayan. Dasik siya mamunga. Kita nyo naman ang isang buwig oh. Lampas 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4. Ang dami. So dito pa banayad siyang pababa. Kaya ang ganda ng property. Magandang taniman din to ng mga ibang gulayin kasi nga hindi babahain yung lupa. Yung tubig ulan dahil banayad siyang pahili. Hindi may stock. Maganda dito papaya. Ayan. Sako pa yun bro, yung may kawayan na yun ano. Ayan, may mga kawayan po dun. Tapos mga ka-farmlat, ang nagustuhan ko dito, yung mga nyug niya, hindi ganun ka tanda, hindi rin ganun ka bata. Kumbaga, pagpuproduktuhan nyo pa ng mahabang panahon. Tsaka solid mamunga. Kita nyo naman. Ayan. Ito mga ka-farmlat, wala pang ibang nakakaalam nito kasi bago pa lang nagdi-decide yung may-aring na ibinibenta to. So ayaw sanang ibenta kasi sobrang dami pong harvest nito. Ayan. So ibibenta na lang. So punta po tayo dito para makita nyo pa yung ibang part ng lupa. Ayan. So marami po siyang ano dito mga ka-farmlat, yung hagunoy. Ito. Hagunoy. Ayan. Itong hagunoy po mga ka-farmlat, maganda tong gamot. Ginagamot din to sa COVID. Ayan. Tapos sa mga may bukol, maganda siya. Natural antibiotic din po kasi to, lalo sa mga lagi nasakit ng tiyan. Ayan. Tapos nalaman ko po ito nagagamot dun sa mga kaibigan ko manggagamot. Ayan. Ito yung kadalasang nire-recommend nilang ilaga ng mga pasyente na nagagamot nila. So yun ang good thing, marami dito nito na pag meron kayong masamang pakiramdam, inom lang kayo nyan. Ayan. Tapos i-share ko pala mga ka-farmlat, may mga alaga po akong manok. Nung napeste yung may dumating na peste, yung hapong-hapo yung mga manok, yung parang nag-aagaw hininga, kinatas ko po ito, pinainom ko. Yun, halos walang namatay. May isa lang yung malala na yung namatay. Tapos yung hindi ganun kalala, buhay lahat. Tapos yung karatig namin na maraming manok, halos 50 perasong manok ang namatay. Hindi na pa inom nito kasi di nila alam. Ayan, na-share ko lang na napakagandang benefits po nito. At ayun mga ka-farmlat, habang naglalakad tayo, palalim tayo sa loob ng mismong lote. At kita nyo naman, habang nalalim tayo, maganda pa rin ang lupa, dasik pa rin sa tanim. Ayan. At kung i-manage nyo po yung linis nito mga ka-farmlat, maganda siya kasi wala na siyang masyadong matitigas na tabasin. Mga bagong tubo lang yan. Grass cutter lang. Maganda na ang lupa. At base sa lupa, hindi siya bahain, hindi siya binabaha, tsaka hindi rin siya tuyot. Kasi may mga lupa na tuyot na hindi mo makikita na puro green, puro ano na, dahil sa tag-init kulay ano na siya, kulay tuyo. So makikita nyo po, green na green pa rin siya, kaya patunay na mataba ang lupa dito. Kaya siguro marami rin mamunga yung mga nyug dito. At kung mahilig kayong sa farming, mag-alaga ng hayop, perfect na perfect tong property kasi hindi siya buong plat na plat lang. Pag ganun siya, yan na banayad, na perfect talaga kung pag-aalagaan nyo po ng
hayop or pagtataniman nyo rin ng ibang mga pananim. Nako, solid sa produkto. And kahit nalalim tayo, nakalinya pa rin yung mga paper tree sa property, sa pagitan. Kaya pag nabili nyo, alam nyo na agad yung hangganan. Ayan, nakalinya po yung nyug, oh. Nakalinya. So pag ginras cutter to, sobrang solid itong property to. Ganda. Ito yung mga property hindi na pinapalampas pa. Oh. Tapos, ayun mga ka-farmlat, kung wala po kayong caretaker para mag-alaga ng property, ayan, kung gusto nyong bilhin, hindi pa kayo makakauwi, walang magbabantay, ito pong kaibigan natin na nag-alok ng property yan. Pwede nyo pong kunin si kuya. Ayan, napakabait niyan. At tapat na locator po na nag-aalok ng lupa. So hindi po siya nagbibigay ng overprice sa mga inaalok sa atin. Kung ano talaga yung binigay na may-ari, yun po yung binibigay niyang presyo. Ayan. So ito po talaga medyo mahal lang kasi kita nyo naman sa ganda mga ka-farmlat. Walang halong marketing or pambobola. So pag narating nyo kung ano yung nasa video, ito po talaga yung itsura nya. Ayan. So ganda. Ayan. For only 3 million meron ka ng ganito kagandang farm lot na 3 hektarya po ito. Ayan. Ayan, may malaki pang puno, oh. Kuya, anong puno yun? Ilang-ilang. Ayan. Ilang-ilang. Ay, no, paborol to. Paborol siya. Basta, ayun. Gusto ko yung terrain ng lupa niya mga ka-farm lot. Pantay, tapos paburol ng bahagya. Yan. Hindi siya ganun kaplat pero banayad naman yung pagka rolling niya. Kita nyo naman, oh. Tapos maganda yung pagitan niya naman ng mga ninyog. Hindi dasik. Ayan, oh. Maganda yung pagitan. Yung tipong nakaka-penetrate pa rin yung sinag ng araw. Kaya kung gusto nyo taniman ng gulay sa loob, ay pwede. Kalamansi, saging, mga gulay, at di nyo na kailangan magpagawa ng kubo. Yun, may kubo na. Yan. Saan source ng tubig dito, kuya? Diyan sa baba? Okay. Pwede naman mag-deploy na lang sila dito. Bali, ayun mga farm lot, mura lang yung taxes na binabayaran dito kasi agriculture nasa 600 plus lang ang yearly nyo. And ayun mga farm lot, TCT title, at ang isa pa, napaka-clean po ng title, walang encumbrances sa likod. At isa pa, napakaganda po ng lot plan nito. 4 lang po ang muhon, rectangular shape. Napaka-perfect po, napakaganda ng pagkasukat dito. Kaya congrats po in advance sa mga buyer po na makaka-avail sa property nito. At bago ko makalimutan mga ka-farmlat, papakita ko po yung way papunta sa kalsada. Palabas na tayo dito sa kalsada. At itong nilalakaran natin, sako pa rin ito ng lote. Ayan. Yan, oh. Yan. Palabas tayo ng kalsada. So ito, dito dinadaan yung mga produktong galing dito sa property. Ayan na. So ito na yung service natin. So dyan tayo nag-park. Ayan. So ito yung bakod. Ayan. So ito na yung kalsada. Ayan, kalsada. Ito. Mga ilang kilometro ito palabas ng highway? Siguro pinaka-4. Mga 4 kilometers. Yan, 4 kilometers galing National Highway. Yung Manila Bicol na highway po. Ayan.
So ito yung pagpasok ng property. Yan. Tapos ito na po yung bakod pa ganon. Yan. Ito yung pagitan, may bakod na po siya. Tapos dito sa kabila mga ka-farm lot, may bakod na rin siya, may barbed wire. Yan. So ito na po yung buong property ng Nyugan. So ito yung pag pumasok ka, ito yung ambience na bubungad sa'yo papunta dun sa kubo na yon na sakop ng property. Ayan. Na makikita nyo na sobrang daming tanim na nyug. Ayan. So ayan mga ka-farm lot, nagda-drive na tayo palabas at ito yung mga dinadaanan natin. May rough road, may cemented, pero yung rough road niya hindi po lubak-lubak na masyadong malalim. Kahit po si Dan makakapasok dun sa property. Ayan, kita nyo naman. Bali, nasa 3 kilometers drive po ito from property going to National Highway na Manila Bicol na road. Ayan. So, ang distance natin sa town proper, siguro mga 30 minutes drive. Tapos, kung pupunta tayo sa town proper ng Santa Elena, siguro mga 20 minutes drive. Mas malapit sa town proper ng Santa Elena kaysa sa mismong town proper ng Tagkawayan. Ayan, cemented na po siya. So, ayan mga ka-farm lots, salamat po sa mga nanood. At ito po, summarize lang mga ka-farm lots. So, yung property ay 3 hektarya. Ang halaga po ay 3 milyon. Ito po ay matatagpuan sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Yung property ay maganda as babuyan dahil hindi siya dikit sa mga bahayan. So, pwede kayo magbabuyan. Ang kagandahan, may katuwang po kayo pagbili ng bahog kasi maraming income ang property. Kung manok panabong, ganun din. Kung kambingan, maganda po yung lupa, mataba, green na green po. Maraming damo compare sa ibang mga farm lot na dugyot at tuyot na. So, para sa akin, panalo po kayo yan. At wala kayong sakit sa ulo kasi tabing kalsada yan at clean title, tapos buhay pa yung nakapangalan si titulo. So, good luck mga ka-farm lot. Mga ka-farm lot, ako po si Jeffrey Palmado at hayaan nyo pong mapagservisyon ko po kayo. At looking forward na makasama po kayo sa tripping and dagsang biyaya po sa inyong lahat. Naway ingatan po tayo lagi ng ating amang liwanag sa kalangitan, ng ating amang Jesus sa kalangitan at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Patuloy nyo po kaming gabayan at ingatan. Maraming salamat po at ingat po tayo mga ka-farm lot.